ikaw na ang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon na handang magpala sa atin araw-araw. Narito po ang inyong lingkod at nais pong magbahagi ng ilang salita ng Diyos para po sa araw nito. Tayo po muna saglit na manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Ama sa iyong makapangyarihang presensya at nagpapalayang presensya sa aming mga buhay na sa araw na ito kami muling makakadulog. Sa pangalan ni Jesus, hayaan niyo po, Banal na Espiritu, na makarating, Panginoon, ang salita na maaring makaibsan, makatulong sa amin, Panginoon, makapag-minister sa amin upang ang araw na ito ay may sa katuparan, hindi sa nais namin, kundi sa kalooban mo. Marami pong salamat, Ama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo po magsabi ng Amen. Magandang araw po sa bawat isa sa atin. Diyan po sa inyong kinaroroonan, dinideklara ko po ang bukas na kalangitan ng pagpapala. Lalo na ngayon sa spiritual na pagpapalang ibibigay sa atin ng Panginoon sa talata ng Aklat po ng Awit, chapter 16, verse 11. Sabi po dito, "You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures evermore." Itinuro niya sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan at sa piling niyo aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Napakabuti ng ating Panginoon, di po ba? Na siya po yung maaring makapagbigay sa atin ng lahat ng mga bagay para po sa ikabubuti, amen, at ikagaganda at higit sa lahat na ang buhay natin ay mangyari ng ayon sa kalooban niya. Ito'y nakakapagbigay ng kaluwalhatian at kaluguran sa Kanya. Kaya nga po, napakahalaga po sa talatang ito, ang sinasabi ni Haring David, no? Napakaigi talagang manahan sa presensya ng Diyos. At ngayong umaga, nais po ng Panginoon na maunawaan natin talagang sa panahon na ito, kailangan natin siya'y laging kasama, ang presensya niya na pinangako niya sa atin. Sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong mag-alala. Pag akyat ko sa langit, ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu. Kaya lang po, alam niyo po, sa panahon ngayon, maraming mga tao na hindi naunawaan ang tunay na presensya ng Diyos. Alam niyo po, kailangan po na maunawaan po natin, hindi tayo lalapit sa Diyos dahil may mga pangangailangan tayo. Hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil may problema tayo. Hindi lamang ito ang mga dahilan at iba pa kung bakit tayo lumalapit sa Kanya. Lumalapit tayo sa Kanya dahil mahal natin ang Diyos. At alam niyo po, ang Panginoon, tuwang-tuwa siya sa mga talagang buong puso na naghahanap sa Kanya. Sabi nga po doon sa Jeremiah 29 verse 13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Kaya dapat po, yan po ang gawin natin kung talagang hinahanap natin ang presensya ng Diyos upang maranasan natin ang kalayaan at kapayapaan, no? Nakapiling siya. Ganyan din, pangalawa po, obedience and alignment. Yan, napakalaga po talaga sumusunod tayo. Itong araw nito, kapatid, ano po bang pinapagawa ng Panginoon sa inyo? Kung hindi pa natin alam, manalangin tayo. Hanapin natin ang Kanyang mukha at ito'y ating matatagpuan. Of course, alignment. Dapat ang mga nais natin ay naka-align sa nais ng Panginoon. At dahil dyan, makikita po natin sa araw ito, mararanasan natin talaga that everything will come into exact, gaya ng ating inaasahan. Ano po? Dahil nga po siyang kumikilos. It's not our will, but His will be done. Kaya maraming pong salamat at hayaan niyo po na manalangin tayo ng maiksi para po sa bagay nito. Dakilang Diyos, salamat po Ama, na Lord, ang pangako mo ay tunay na tapat ka, Panginoon. At sabi mo nga, sasamahan mo kami hanggang sa dulo ng panahon. Kaya Banal na Espiritu, akin pong pinagtatagubili ng bawat isa. Lord, sa bawat desisyon, sa bawat plano, sa bawat hangarin namin, hayaan niyo pong lagi itong nakadepende sa iyo, na may pagtitiwala, Panginoon, because you will give them perfect peace to those who are steadfast because they are trust in you. Kaya salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po kami ng iyong bukas na kalangitan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless po and Shalom!